pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Malakas na aftershocks o pagyanig, patuloy kasunod ng lindol kahapon. Ilang bayan sa Negros Oriental, pahirap ang puntahan dahil sa nawasak na mga tulay at kalsada. Sa bayan pa lang ng Gihulngan, ibababa sa 28 patay ayon sa lokal na pamahalaan. Rescuers at pamilya umaasang buhay pa ang mga nawawala. Ilang sugatan sa labas na ng ospital ginagamot dahil sa takot sa pagguho. Malagim na pangyayari, ikinwento ng mga nakaligtas. Pabrika at apartment sa Antipolo nasunog! Sigil sa kuryente, tataas ngayong buwan. Matapos ang rollback noong isang linggo, taas presyo naman ngayon sa produktong petrolyo. Issue sa pabagong-bagong pasya o ng Korte Suprema sa kaso ng grupo ng flight attendants. Inungkat na sa impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Pag-impeach naman kay Associate Justice Mariano del Castillo. Gulong na sa Kamara. Mga kalahok sa Binibining Mandaluyong. Nagpasiksihan. Malusugan naman ang labanan sa Bilbiling Mandaluyong. At Bea Binene, kinabahan nga ba ng maka-eksena sa bago niyang programa ang gumaganap na kontrabidang si Jean Garcia? Ang magnitude 6.9 na lindol sa Visayas, hindi pa rin nawawala ang mga aftershock. Nakaantabay ang buong pwersa ng GMA News sa mga lugar na matinding napinsala. Si Micaela Papa, nasa Gihulngan, Negros Oriental. Nasa bayan naman ng Himalalud, si Salima Refran, habang si Gigi Manicad nakatutok sa bayan ng Tayasan na malapit sa sentro ng Pagyanig. Makikibalita rin tayo kay Susan Enriquez mula sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang gabi po. Ilang malalakas na aftershocks pa rin o pagyanig ang naranasan sa maraming bahagi ng Negros Oriental kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kahapon. At dahil sa mga tulay at kalsadang nasira, hirap maabot ng tulong pati na ng rescue operation sa mga kababayan nating apektado ng lindol. Putol pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa ilang lugar. Nirarasyon na rin ang limitadong supply ng gasolina sa bayan ng Gihulngan. At yan ang tinutukan live ni Micaela Papa. Mika. Mel, kahit nga madilim na dito ay nasa labas pa rin ang karamihan ng mga taga-Gihulngan dito sa Negros Oriental. Kasama na nga itong mga pasyente ng Governor William Villegas Memorial Hospital na pinipili na lang mag-camp out dito sa damuhan kaysa pumasok sa gusali. Marami pa rin kasi ang natatakot dahil sa sunod-sunod na aftershock. Nagko-cover ang aming team sa pag-abot ng relief goods sa munisipyo ng Gihulngan, Negros Oriental, pasado tanghali ng biglang. Walaw ang lupa. Bakan ka niya? Sumalampag ang bubong ng covered court. Nabagsakan si Eileen at ang kanyang pamangkin ng pader sa isang eskwelahan sa La Libertad. Kaya isinugod siya sa Governor William Villegas Memorial Hospital. Napansin po namin parang biglang kumulog tapos bigla na lang na tabunan kami ng yung
dingding ng stage at saka hindi ko na alam kasi nandoon na kami sa loob yung dalawang bata. Sa unang tingin, Animoy, normal lang na evacuation center itong lugar na ito. Pero sa totoo, ito na yung ospital ng bayan ng Gihulngan. Ayan na, naglatag na sila ng kutsyon sa damuhan at nakatungkod na nga yung mga dextrose para sa mga pasyente. Dito mayroon naman tayong tent kung saan nakaipon yung mga gamot na kailangan pa nilang pagkasyahin sa mahigit 80 pasyente. Dito naman mayroong operating table para sa mga minor surgery na kinakailangan talaga dahil nga nasa labas kasi tayo may malaking danger ng infection. Lalo na't ang pangunahing nauubos daw na gamot dito ngayon ay ang antibiotics. Karamihan sa mga pasyente na bagsakan ng debris dahil sa lindol. Dahil sa sunod-sunod na aftershocks, mas gugustuhin pa daw ng pamunuan na indahin ng mga pasyente ang init kaysa manatili sa anilay delikadong gusali na nagkabitak-bitak na. We are giving mefenamic acid, cephalexin, amoxicillin, paracetamol, all antibiotics and pain reliever. Are they enough, ma'am? It's not enough. It's not enough and we need ATS, anti-tetanus, tetanus toxoid. Ang mga simbahan sa poblasyon, gumuho rin. Napinsala rin ng lindol ang mga poste at water system kaya walang kuryente at tubig sa buong bayan. Nagtara rin ng mga tindahan. Comfort sa mga tao, kailangan talaga natin yung mga pagkain, tubig, dahil wala kami sanitary drinking water ngayon dahil nasira yung aming water supply. Ang mga tao pumila ng mahigit 4 na oras para lang makabili sa nag-iisang bukas na gas station. Pinarasyon na rin sa 100 pesos na halaga o kulang sa 2 litro ng gasolina kada motorsiklo. Dahil di makaakyat ang mga tanker dahil sa bitak-bitak na kalsada. Ang putol-putol na daan din ang balakid sa mga rescue team na di makatawid sa Barangay Plana para saklolohan ang 29 na nawawala sa landslide na nagbaon sa Sitio Moog. Talaga po, bypass na lang. Kung saan hihinto yung sasakyan doon na rin. Kailangan mamis. Kasi marami pang nag-text na nasa ilalim. Kailangan lang puntahan. Mel, sa huling talangan ng pamahalaang panlungsod, umabot na sa 13 ang kumpirmadong patay sa Barangay Planas. Yun nga yung na-landslide. At sa kabuuan ng Gihulngan ay 28 na ang patay. Samantala, humihiling naman yung pamahalaan dito na padalan sila ng malinis na tubig at pagkain dahil nga hirap nga makaakyat yung mga relief operations mula sa Dumaguete City, Mel. Pero, Mika, ano yan? Nakikita namin sa likod, yan sa video mo. Ikaw ba ay nasa isang evacuation center? Mel, ito yung ospital na ginawa na nga lang na mala tent city dahil nga natatakot yung pamunuan ng ospital na i-keep yung mga pasyente sa loob ng building. Dahil nga kaninang tanghali nakaranas pa tayo ng aftershock at may bitak-bitak na itong building na nangangamba sila na at anytime may posibleng gumuho na itong ospital na to. Kaya kaysa naman na mabagsakan ng gusali, ay pinipili na nga lang nila na indahin yung init at kanina nga ay naulanan pa itong mga pasyenteng ito dito sa may site sa labas ng ospital. Mga ilang pasyente bilang mo dyan, Mika? Mel, meron tayong mahigit 80 pasyente at yung mga critical na kaso nga ay dinadala na sa Bacolod City. Kamusta naman ang kuryente, supply ng tubig? Ano-ano mga pangunahing pangailangan nila dyan, Mika? Mel, sa ngayon ay wala pa rin tayong kuryente at walang supply ng tubig. Yun nga yung malaking problema dahil walang safe drinking water yung mga nandito dahil nagkakaubusan na dun sa tubig na pinadala ng Philippine Army at ng kaninang relief operations ng Canlaon City. Problema nga rin dun sa safe drinking water na wala dito sa site ng ospital, hindi matugunan yung pangangailangan ng mga pasyente at nagkakaroon din ng problema sa sanitation. So yun nga, Mel, tubig, pagkain at kailangan din nila ng antibiotics, pain relievers at anti-tetanus dahil nagkakaubusan na ng supply dito sa ospital, Mel. Ngayon, yun namang mga taong hindi napinsala, paano ang mga supplies, paano ang pagkain at kung ano-ano pang mga pangunahing pangangailangan dyan? Mel, ang nakakalungkot nga ay kahit yung mga hindi napinsala ay nagkakahirapan pa rin dun sa pagkuha ng pagkain dahil halos lahat ng mga tindahan ay nakasara. Yung mga proprietor ay natatakot pa rin bumalik sa mga tindahan. Kaya naman hinihintay talaga ng lahat ng residente dito yung mga relief operations. Sa tansya naman ngayon ng pamahalaang panlungsod, sapat pa yung supply nila kaso hindi nga nila alam kung gaano katagal aabot itong supply dahil napaka-onti nung umaakyat dito sa Gihulngan dahil nga unpassable yung karamihan ng mga kalsada. Kung may makakaakyat mang supply,
supply paunti-unti lang. Kung hindi man by sea yung galing Cebu ay galing sa Dumaguete na kailangan pang idaan sa chopper. So napakahalaga na maayos na yung mga kalsada sa lalong madaling panahon, Mel. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa. Samantala po, nagpadala na po ng kinatawan ng GMA Kapuso Foundation doon sa lugar na iyon para alamin kung ano ang dapat nating ihatid na tulong at bukas po ay nakahanda na tayo para hatiran sila ng mga pangunahing pangangailangan.